Isa ka ba sa mga tao na simple lamang ang handa ngayong Kapaskuhan? Yung napagdesisyonan nyong magtipid ng dahil sa hirap ng buhay? Parang isang normal na araw, basta ang mahalaga ay magkakasama ang inyong pamilya. Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Sanay ng mapagtawanan at hamakin ang pamilya ni Mang Pedro. Paano naman kasi ay mahirap lamang sila at wala silang sapat na kakayanan upang mamuhay ng masagana. Kawawa naman si Mang Pedro. Isipin mo ba naman na simula bata pa lamang siya ay isa na siyang basurero? Kaya pala iniwan ng asawa dahil walang magandang trabaho. Sabi ni Aling Criselda na kanilang kapitbahay. Simple lamang din ang buhay ng babae, ngunit kahit papaano naman ay malaki ang agwat ng kanilang pamumuhay. Aba, kung ako din naman ang asawa niyan ay iiwan ko din yan. Tingnan mo yung nag-iisa niyang anak na dalaga, nabuntis ng maaga dahil mukhang napabayaan. Iniwan din daw ng lalaki at naghanap ng iba, sagot ni Aling Cynthia. Awang-awa na talaga si Mang Pedro sa kanyang mga kasama sa buhay. 18 taong gulang pa lamang ang kanyang anak na si Cristina, ngunit 4 na taong gulang na ang kanyang apo. Binubuhay niya ang dalawa sa pamamagitan ng pamumulot ng mga basura at kung kukulangin sila ay hindi pa siya pwedeng magpahinga. Naglalako na rin siya ng kung ano-anong pagkain nang sa ganon ay madagdagan ang kanyang kinikita. Tay, naririnig ko po na palagi po tayong pinag-uusapan ng ating mga kapitbahay. Bakit ba kasi hindi niyo pa po ako payagan na makapagtrabaho? Malungkot na tanong ni Cristina. Anak naman, malapit nang mag-aral ang anak mo at kailangan niya ng mag-aalaga. Kayang-kaya ko naman ito anak, kaya huwag kang mag-alala. Nakangiting sagot ni Mang Pedro. Kahit ganito ang sitwasyon ng kanilang buhay ay masaya naman sila. Hindi sila nagtatalo at kontento naman sila kung ano ang meron sila. Nalulungkot lang sila sa mga usap-usapan ng kanilang mga kapitbahay. Wala naman silang ginagawang masama sa mga ito, ngunit patuloy silang pinagtatawanan at pinagchichismisan. Isang araw habang wala si Mang Pedro sa kanilang bahay, ay saglit lumabas si Cristina upang ipasyal ang kanyang anak. Nagulat na lamang siya nang bigla siyang lapitan ni Aling Criselda at Aling Cynthia. Ay naku naman, ang bata-bata pa, may anak na agad. Pabigat sa tatay niyang basurero. Ito namang si Mang Pedro, walang pinag-aralan, kaya hindi makahanap ng magandang trabaho. Parinig ni Aling Criselda. Tama, ganun talaga ang buhay kapag wala kang utak. Mabubuhay kang mahirap at mawawala ka sa mundong ito na isa ka pa ring mahirap. Dagdag ni Aling Cynthia. Nang dahil doon ay hindi na napigilan ni Cristina na sagutin ang dalawang matanda. Nagsimula na ring tumulo ang mga luha sa mga mata ng dalaga nang dahil alam niya naman sa kanyang sarili na wala siyang ginagawang masama. Bakit po ba pinapakialaman niyo ang buhay namin? May nagawa po ba kaming hindi maganda sa inyo? Umiiyak na tanong ni Cristina. Sa may hindi kalayuan ay nakita ni Mang Pedro ang kanyang anak habang daladala nito ang kanyang pasalubong na ulam. Uy, si Cristina! Tamang-tama at matutuwa sila ng aking apo sa pasalubong kong ulam. Masayang sabi ni Mang Pedro sa kanyang sarili. Ngunit nang makalapit doon ang lalaki ay nakita niya na umiiyak ang kanyang anak at nakikipagtalo ito kay Aling Cynthia at Aling Criselda. Oh, ano namang nangyari anak at bakit ka umiiyak? Tanong ni Mang Pedro. Ito po kasing si Aling Cynthia at Aling Criselda. Pinagsasalitaan niya po tayo ng hindi maganda. Bala ko lang naman pong ipasyal ang aking anak, pero sila pa ang lumapit sa atin para hamakin tayo. Paliwanag ni Cristina. Cynthia, Criselda, bakit niyo naman pinagtutulungan ang anak ko? Bakit ba sobrang init ng tingin niyo sa amin? Dahil ba mahirap lang kami? Malungkot na tanong ni Mang Pedro. Alam mo, Pedro, nakakainis lang kasi makakita ng mahirap na kapitbahay. Baka mamaya hindi namin alam na may balak pala kayong magnakaw. Sagot ni Aling Cynthia. Tama si Mare. Baka isang araw ay gumawa kayo ng hindi maganda. Kaya simula ngayon ay wag na kayong dadaan sa harapan ng aming bahay. Dagdag ni Aling Criselda. Wala nang nagawa si Mang Pedro at hinila na lamang nito ang kanyang anak pauwi sa kanilang bahay.
Wala itong balak na makipagtalo dahil hindi sila para kampian ng ibang mga tao. Noong nakaraan kasi ay sila pa ang napagtulungan kahit hindi naman sila ang totoong may kasalanan. Nang makarating sila sa kanilang tahanan ay kinausap ni Mang Pedro si Cristina. Anak, huwag ka nang lalapit sa kanila. Pag nakita mo silang dalawa ay iwasan mo na lang. Alam mo naman na mahirap lang tayo, kaya wala tayong laban. Paliwanag ni Mang Pedro. Pero tay, umiiwas naman po ako sa kanila. Pero sila po ang kusang lumalapit para tayo ay mapagtawanan. Malungkot na sagot ni Cristina. Lumipas sa mga buwan ay ilang araw na lang ay darating na ang araw ng Kapaskuhan. Walang ipon si Mang Pedro upang magkaroon sila kahit isang simpleng handaan. Anak, pasensya ka na ha? Nakayokong sabi ni Mang Pedro. Nagtataka naman si Cristina kung bakit humihingi ng patawad ang kanyang ama. Tay, bakit po mukha kayong malungkot? May nagawa po ba kayong masama? Nagtatakang tanong ni Cristina. Wala naman anak. Malapit na kasi ang Kapaskuhan pero wala akong pera. Sagot ni Mang Pedro. Upang maging magaan ang pakiramdam ng kanyang ama ay ngumiti na lamang ang dalaga. Ayaw na ayaw nitong iparamdam kay Mang Pedro na may pagkukulang ito sa kanila. Ano ba naman yan tay? Wala naman pong problema kung wala po tayong handa. Kitang-kita ko naman po na ginagawa niyong lahat para sa amin ng aking anak. Nakangiting sabi ni Cristina. Kinabukasan ay napiling ipasyal ni Mang Pedro ang kanyang anak at apo sa pinakamalapit na mall. Magpapalamig lamang sila doon dahil wala naman silang pera. Maniningin ang mga damit, ngunit wala naman silang balak na bumili. Salamat po tay, dahil naipasyal niyo po kami ng inyong apo. Wala man po tayong sapat na pera pero ang mahalaga naman po ay magkakasama po tayo. Masayang sabi ni Cristina. Ngunit maya-maya lamang ay nagulat sila nang makita nila si Aling Criselda at Aling Cynthia. Tulak-tulak ng dalawang matanda ang kanilang mga pinamili para sa araw ng Pasko. Uy, ang pamilyang basurero. Mabuti naman at pinapasok kayo ng gwardya. Hindi ba kayo pinagkamalang mga magnanakaw? Natatawang sabi ni Aling Criselda. Magsasalita pa sana si Aling Cynthia ngunit bigla silang nilapitan ng gwardya. Ma'am, ito daw po pala ang tiket. Ilagay niyo po ang pangalan niyo at address. Pwede po kayong manalo ng 10 milyong piso. Bubulahin po yan sa araw ng Kapaskuhan pero pang buong bansa po ang raffle na yan. Nakangiting sabi ng gwardya. Ano? Pang buong bansa? Napakalabo namang manalo dyan. Pati may kaya kami sa buhay, kaya bakit pa kami maghangad ng pera? Ibigay nyo na lang dito sa mag-amang basurero dahil gusto ko silang umasa sa wala. Natatawang sabi ni Aling Cynthia. Ganun po ba ma'am? Sigurado po ba kayo? Muling tanong ng gwardya. Oo naman, sa dami ba naman ang bobolahin? Imposible namang manalo dyan. Natatawang sagot ni Aling Cynthia. Pagkatapos noon ay iniwan lamang ng dalawa ang mag-ama. Napili namang fill-upan ni Cristina ang raffle ticket dahil nagbabaka sakali ito na manalo sila ng malaking halaga ng pera. Anak, nagsasayang lang tayo ng oras dyan. Baka yan pa ang maging dahilan upang muli nila tayong mapagtawanan. Seryosong sabi ni Mang Pedro. Wala naman pong masama tay. Hayaan niyo po at sasabihin na lang natin sa kanila na hindi ko yan sinulatan. Buntong hiningang sagot ni Cristina. Maya-maya lamang ay nakaramdam ng gutom ang mag-ama. Wala naman silang pera kaya napagdesisyon nila na umuwi na lamang sa kanilang bahay. Sa kasamaang palad ay muli nilang nakasalubong ang dalawang tsismosa. Ano? Tinanggap niyo ba yung raffle ticket? Umaasa pa ba kayo na yayaman kayong mag-ama? Natatawang sabi ni Aling Criselda. Naku, sigurado ako mare na umaasa yung mag-ama na yan. Ikaw ba naman walang pera? Kahit imposibleng manalo, ay magbabaka sakali pa rin ako. Natatawang dagdag ni Aling Cynthia. Nagawang sumagot Cristina dahil sumusobra na ang dalawa. Hindi po ako nagsulat ng pangalan. Itinapon ko na lang po ito sa basurahan. Pakunwaring sabi ni Cristina upang hindi ni sila mapagtawanan ng kanyang ama. Pagkatapos noon ay naglakad na lamang papalayo ang isang pamilya dahil wala na silang balak na pahabain pa ang kanilang pag-uusap. Nang makauwi sila sa bahay ay may isang bagay
na itinanong ang dalaga sa kanyang tatay. Tay, bakit po ganun sila sa atin? Pilit nila tayong ibinababa kahit alam naman nila na wala na talaga tayong ibubuga. Malungkot na tanong ni Christina. Mahirap lang kasi tayo anak. Yun lang naman ang naiisip kong dahilan. Kaya magsikap ka sa buhay at huwag kang gagaya sa akin. Hindi ako nakapag-aral kahit grade 1. Ni hindi nga ako marunong magsulat o magbasa. Ang malas mo na lang dahil ako pa ang iyong naging ama. Malungkot na sagot ni Mang Pedro. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Wala man kayong pinag-aralan pero sobrang buti naman po ng inyong asal. Sagot ni Christina. Lumipas pa ang mga araw ay araw na ng Kapaskuhan. Sa kanilang lugar ay si Mang Pedro lamang ang walang handaan. Magkasama si Aling Criselda at Aling Cynthia sa pamimigay ng kanilang mga handa sa kanilang mga kapitbahay. Ngunit pagdating sa kanila ay nilampasan ang kanilang pamilya. Napayuko na lamang si Mang Pedro nang dahil sa ginawa ng dalawa. Sila nga ang nangangailangan ng tulong, ngunit sila pa ang iniiwasan. Hayaan mo na anak, may awa ang Diyos sa tulad nating mahirap. Napapailing na sabi ni Mang Pedro. Ngunit maya-maya lamang ay gulat na gulat ang mga tao nang biglang magkaroon ng bisita si Mang Pedro at Christina. Nakasakay ang mga ito sa magarang sasakyan. Sino po kayo? Nagtatakang tanong ni Christina. May itatanong lang kami kung ikaw ba si Cristina de la Cruz? Tanong ng isang babae. Opo, ako nga po. May kailangan po ba kayo sa akin? Tanong ng dalaga. Oo naman iha, dahil ikaw ang nanalo ng 10 milyong piso. Sobrang swerte mo talaga iha. Pero pwede ko bang makita ang iyong raffle ticket? Tanong ng babae. Ibinigay ng dalaga ang kanyang ticket kaya kumpirmado na talaga na sila ang nanalo. Ngunit malakas talaga ang pandinig ni Aling Cynthia at Aling Criselda. Hindi sila makapaniwala na mananalo ang mag-ama ng malaking halaga ng pera. Teka lang, amin ang ticket na yan. Kami talaga ang nanalo. Christina, ibalik mo sa akin yan kung ayaw mong tumawag pa kami ng mga pulis. Galit na sabi ni Aling Criselda. Pero Cristina de la Cruz ang nakalagay sa pangalan. Paano naman mangyayari na kayo ang nanalo? Guard, paalisin mo nga yan sila. Nakarinig lang ng pera, lumapit agad. Umalis na kayo kung ayaw niyong kayo ang ipakulong ko. Sagot ng babae. Hindi talaga makapaniwala ang mag-ama dahil ngayon ay mayaman na sila. Iha, Mang Pedro, mas mabuti pong lumipat na kayo ng tahanan. Maraming magkakainteres sa inyo tulad kanina. Bigla na lamang lumapit ang kapitbahay nyo. Sabi ng babae. Sobrang laking panghihinayang kay Aling Criselda at Aling Cynthia na ang raffle ticket pala nila ang mananalo. Nang dahil sa kanilang masamang ugali ay sila pala ang mapapahiya. Kinabukasan ng madaling araw ay agad naghanap ng malilipatan si Mang Pedro. Wala nang naabutan ang dalawang tsismosa kaya inis na inis talaga ang dalawa. Ano ka ba Cynthia? Ikaw ang nagdesisyon na ibigay sa kanila ang raffle ticket? Galit na sabi ni Aling Criselda. Bakit ako ang sinisisi mo? Hindi mo nga ako pinigilan. Alam mo, kasalanan mo talaga to eh. Sagot ni Aling Cynthia. Simula noon ay naging magkaaway ang dalawa, samantalang ang pamilya ni Christina ay naging masaya. Ito na ata ang pinakamasaya nilang Pasko at hindi pa rin sila makapaniwala na makakaahon sila sa kanilang kahirapan. Ginamit din ng dalaga ang pera para makapagtapos siya sa kanyang pag-aaral at ang natira dito ay ginamit niya sa negosyo. Nagpatuloy ang magandang pangyayari sa kanilang buhay at nang dahil doon ay mas dumami pa ang kanilang pera. Isang araw ay bumalik sila sa kanilang dating tirahan. Nakasakay na sila sa isang magarang kotse. Nakita na lamang nila si Aling Criselda at Aling Cynthia na hindi na nagpapansinan. Bumalik sa dalawa ang masama nitong ginawa sa kanilang mag-ama. Simula noon ay hindi na sila hinahamak ng ibang tao at hindi na nila nararanasan na mapagtawanan. Ang araw ng Kapaskuhan ay araw ng pagmamahalan. Huwag kang mamili ng iyong bibigyan. Ang tulungan natin ay yung totoong nangangailangan, hindi lang ang ating tunay na mga kaibigan. Ikaw,
Anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.